at patnubayan ng mga magulang ang mga bata sa kanilang panonood. Papasukin mo ba ang bahay ng mga makamandag na langgam? Kaya mo bang maghintay ng 9 na oras para matikman ang paborito mong pagkain? Nakakita na ba kayo ng balyanang mahilig magpamasahe? Kaya mo bang kumuha ng dugo nang di nararamdaman ng kinukunan mo? Kasali ka ba sa gyera na ang naglalaban 30 kontra 30,000? Nakamamangha, nakakaaliw, nakadadagdag ng kaalaman. Yan ang mga kwentong matutunghayan nyo ngayong gabi dito sa Cops Amazing Story. 5 kwentong hitik na hitik sa aksyon at edukasyon. Bibilangin natin ng walang patumpik-tumpik hanggang makarating sa Top Amazing Story for the week. Gaya ng sinabi ko, walang patumpik-tumpik. Kaya umpisa na agad natin ang countdown sa Amazing Story number 5. It Bulang stop! Sa ilang sandali, makakapanood ng magandang palabas sa mga ibong ito. At ang bida, mga bottlenose dolphins. Yan na ang mga dolphins. Nagpapasikat ba sila? Nagpapakitang gilas gaya ng ibang dolphins sa mga theme parks? Hindi. Naghahanap lang sila ng makakain. Ang bottlenose dolphins ay isa sa mga pinakamatalinong hayop sa dagat. Kadalasan, naghahanap sila ng pagkain malapit sa baybayin. At ang teknik na ito, naimbento nila sa maalat na lapitan sa South Carolina. Una magkatrabaho ang isang dolphin na maghahanap ng grupo ng mga isda. Sa kasusugod ng ibang dolphins, gagawa sila ng malaking alon. Aanurin ang mga isda sa dalampasigan. Sa kanila kakainin ang mga yon. Kaya nilang gawin ito dahil matalas pa rin ang paningin ng mga dolphins kahit nasa ibabaw na sila ng tubig. Ilang beses nilang gagawin ang teknik na ito. Bubulugayin ang mga isda sa kakakainin. Kaya ayun, ang mga isda, bulagta. Ang katakataka, kanang bahagi lagi ng mga dolphins ang nakahiga sa dalampasigan. At kung titingnan mo ang bibig nila, purol din ang ngipin sa kanang bahagi, kasi sa pagmuya ng isda, may nasasama ring putik at buhangin. Enjoy na enjoy sa lupa ang mga dolphins. Parang mga ninuno nila, 50 million years na ang nakalilipas bago sila naglipat bahay sa dagat. Dumako naman tayo sa isa pang handaan sa African jungle. Dito, natututunan ng matatandang chimpanzee ang paggawa ng mga kasangkapan para mapadali ang pagkuha ng makakain. Bata pa lang, nag-eeksperimento na ang mga chimps gaya nito. Nag-aaral siyang gumamit ng patpat. Kailangan niyang magpaturo. At ang magagaling daw na teacher ay mga babaeng chimps.
hindi yung mga lalaki. 10 taon bago siya makagraduate sa kurso ng paggawa at paggamit ng kasangkapan. Ang nanay nito, bibigyan ng tutorial ang anak niya sa paghuli ng safari ants. Masarap at masustansya, huwag ka lang makagat muna. Kaya kukunin ni nanay ang sarang nalinis niya. Pero si Junior, walang tiyaga. Ipapasok niya ang kamay sa butas. Makakagat siya. Igaya ni nanay na ipapasok ang patpat, sabay lamon sa mga langgam. Ang ibang chimps, natuto ring gumamit ng maliliit na patpat panungkit sa utak ng buto. Ito naman, ginagawang esponga ang prutas para masulit ang katas. At itong isa, ngumuya ng dahon saka ito ginawang esponga rin para mapawi ang uhaw. Ang ending, lahat sila busog habang ang mga biktima ay nakabulagta. Ang ibang hayop, pag kumakalam na ang tiyan, di mag-aantay ng matagal, mandadamba na agad ito ng makakain. Ang mga hayop naman ang natutong maghintay ng grasya, nakaabang na sa pagbabalik na Cops Amazing Story! Kadalasan nauuwi sa wala. At ang matyaga, yun ang may nilaga. Hindi ko na kayo paghihintayin pa. Eto na, ang amazing story number 4. May oras ka rin. Ito ang Lammergeier, kamag-anak ng buitre. Teritoryo niya ang mga bundok ng Ethiopia. Kung ang buitre kumakain ng patay na hayop, ito namang Lammergeier tumitira ng buto. Kaya nilang lunukin ang maliliit na buto ng buo. At pagdating sa malalaking buto, may diskarte sila. Gamit ang pasensya, pupulutin nila ang mga buto. Tapos lilipad sa abot ng kanilang makakaya. Sa kabibitiwan ng mga buto para mabasag sa batuhan. Saka ito pupuntahan para namnamin ang utak sa loob ng buto. Puno ng protina, puno ng bitamina. At dahil puno ng pasensya ang mga ibong ito, ang kanilang happy waiting, nauwi sa happy eating. Malamang, natuklasan ng mga Lammergeier ang teknik na ito nang di sinasadya. Gayunpaman, na ituturo nila itong kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Kung yun ay pasensyoso, nauubos naman ang pasensya ng tigre na ito sa Central India. Napupundi na siya kasi ninakaw ng mga buhaya ang pananghalian niya. Isang klase ng usa, ang sambar na lulutang-lutang. Ang tigre na pumaslang, siya dapat ang makinabang. Pero ang mga buhaya ang nagpapasasa. Kaya si tigre, umiikli na ang PC niya. Aatras siya. Pero hindi ibig sabihin, suko na. Katunayan, mahaba pala ang pasensya ng tigre. Maghihintay siya hanggang umalis na ang mga buhaya. Kahit abutin pa ito ng 9 na oras. May darating na ibang hayop sa ilog. Mga pwede niyang dagitin. Pero hindi matitinag ang atensyon niya sa usa. Sa wakas, matutunugan niyang hindi aalis sa mga buhaya. Kakailanganin niyang kunin ang usa. Kaya lalangoy niya ito. Makakagat niya. Pero mas mahirap ang paglalakbay pabalik. Kasi karga niya ang 250 pounds na karne. Pero pagsisikapan niya ito. Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may pasensya, may dilensya. Ihirit pa sana ang mga buhaya. Pero hanggang sindak na lang. Yun ay kwento ng mga naghihirap at nagtataga para makuha ang gusto sa buhay. Ang kwento naman ng mahihilig makisakay at magpalibre. Hihirit na
sa magbabalik na Amazing Story. Di lang pala sa tao yon, gayon din sa mga hayop. Malalaman natin yan for free. Sa ating Amazing Story number 3, Libre! Teka, libre! Sa dagat ng Caribbean, makakalibring sakay itong Medusa fish dito sa cauliflower jellyfish. Ito kasing cauliflower jellyfish, nakahuli ng ilang mas maliit na moon jellyfish sa kanyang mga galamay. Habang kinakain niya ang mga ito, sinasalo naman ng Medusa fish ang mga tira-tira. Hindi lahat ng isda kaya ito, kasi ang Medusa fish hindi tinatablan ng kagat ng higanteng dikya. Makakalibre rin ang pearlfish na ito sa mga kapitbahay niya. Libreng proteksyon dahil madali niyang magagaya ang mga katabing turtle grass. Tingnan nyo kumembot. Ang tawag dyan, HHWWPSSP. Hovering hips while wading, pasway-sway pa. Pero mas matinding proteksyon ang makukuha niya sa sea cucumber. Hahanapin ng isda ang puwit ng sea cucumber. Saka papasok dito para magtago sa bitukan nito. Oo nga naman, kung hinahunting ka, sino mag-iisip hanapin ka sa puwit ng kapitbahay mo? Kung kanina, libreng pagkain at libreng proteksyon, ang killer whale na ito may libreng masahe. Kung tayo nagpupunta sa spa, sa kelp naman, nagtutungo ang balyena. Ang kelp ay mga halamang dagat na malaki, magaspang, at kulay kayumanggi. Dadaan ang balyena sa pagitan ng mga ito, katumbas ng soft massage. Wala nga lang powder o lotion, kundi tubig alat. At kung gusto naman niya ng hard massage, anong ginagawa ng maliliit na bato sa ilalim ng dagat? 1973, nung unang matuklasan ng mga dalubhasa na 5 beses isang araw humihiwalay ang balyena sa grupo nito para sa libreng masahe. At para magawa ito ng balyena, kailangan magbawas siya ng buoyancy o ang pagiging magaan sa pamamagitan ng pagbuga ng hangin sa kanyang blowhole. Saka siya sisisid sa ilalim ng dagat para mag-kiskis sa mga munting bato. Yan ang kwentong nakaka-relax. Pero sandali lang yan. Dahil pupunta na tayo sa mga kwentong madugo at marahas. Sa pagbabalik na Amazing Stories! Sa Amazing Story number 2, Dadanak ng Dugo! Daig sila ng batang assassin bug, kasi nga si Dracula mas epektibo pag ang biktima ay tulog. Sa Sonoran Desert, Mexico, makikita ang mga bakas ng paa ng centipede. Aba, ang dami nun. Pag gutom na ang centipede, gagamitin niya ang antennae para humanap ng mabibiktima. Kadalasan, kulisap lang, pero kaya niya rin ang mas malalaki, gaya ng grasshopper mice. Alam ng mga daga na makamandag ang mga sipit sa ilalim ng ulo ng centipede, parang matalas na patalim. Paboritong putahe ng giant centipede ang bubuwit na daga. Kayang-kaya niyang ubusin
ang isa. Susugod ang centipede. Pero handa ang mga daga. Pupwesto sila. Sa kalulusog ang babaeng daga. Todo iwas siya sa mga makamandag na pangil ng centipede. Matindi ang aksyon dito. At matindi rin ang babaeng daga. Pameme ang lalaking kabiyak. Di magtatagal, ang centipede ay malalatigo at pagpapiestahan ng dagang Amazona. Pero si Amazona, magiging sweet mommy ulit pagbalik niya sa pamilya. Yun ay labanan ng ilang hayop para sa pagkain. Ang bakbakan at sagupaan ng libo-libo para sa teritoryo at karangalan, sisiklab na sa ating Top Amazing Story for the Week sa pagbabalik ng Top Amazing Story! Wala raw nagtatagumpay sa gera. Lahat talo. Pero ang sagupaan ng mga bubuyog at putakti na ito, siguradong panalo. Kaya nasa Top Amazing Story natin ngayong gabi. Ubusan ng lahi! Magaganap sa isla ng Honshu sa Japan ang unang digmaan ng mga hornets o putakti at mga honeybees o bubuyog o pukyot. Maghahanap muna ng pukyutan itong Japanese giant hornet. Pero kung ang iniisip nyo, ang habol lang niya, honey o pulot, diyan kayo nagkakamali. Dahil ang larong ito, hindi matamis, kundi mapait. Makikita din ng putakti ang bahay ng mga bubuyog. Mamarkahan niya ito. Paano? Mula sa stinger. Maglalabas siya ng pheromone. Itong pheromone ang aakit sa ibang putakti para lumusog. Masdan natin ang kanilang pag-atake mula sa kanilang pananaw. Saka matutuklasan ng mga bubuyog ang pakay ng hornets. Wasakin ang tahanan nila at imasakir sila. 30 giant hornets laban sa 30,000 bubuyog. Pero wala sa dami yan, kundi sa diskarte. Maya-maya, babagsak sa lupa ang mga pugot na ulo at katawan ng mga bubuyog. Huling barahan na ng mga sundalong bubuyog. Babantayan nila ang pasukan ng pukyutan. Pero nasa hornets ang advantage. Matapos ang 3 oras, 30,000 bubuyog patay. At ang premyo ng hornets, pulot. At mga batang bubuyog, honeybee larvae at pupae na ipapakain nila sa mga anak sa darating na linggo. Kaya dito sa round 1, wagi ang mga putakti. Putaktihin kaya sila ng mga papuri at pagbati. Pero sa round 1 lang yan, ha? Sa ikalawang digmaan, ibang klaseng bubuyog na ang makakasagupa ng mga putakti. Mga Japanese honeybees. At meron silang tinatagong alas. Gaya kanina, darating ang putakti. Pero ngayon, handa ang mga bubuyog. Para gumana ang kanilang patibong, kailangan pumasok ang putakti sa loob ng pukyutan. Ayan, sisimulan ng putakti magwisik ng pheromone. Pang-akit sa ibang putakti, pero iba ang maaakit niya, ang galit ng mga bubuyog. Paindakin ng mga bubuyog ang mga tiyan nila. Senyales ng paghihiganti. Sa huling sandali, dadambahan nila ang putakti. Para kagatin? Hindi. Para sunugin. Makikita rito sa thermal photographic image kung gaano kainit sa loob ng pukyutan. Aabot sa 117 degrees Fahrenheit. Kaya ang bubuyog, ang init hanggang 118 degrees. Pero ang putakti, hanggang 115 lang. Sa madaling salita, ang mga putakting ito, tostado.
Sa labang ito, ang mga bubuyog ang panalo. At ang armas nila, init. Kaya naman ang tagumpay nila, napakainit din. Ganyan ang buhay. Huwag kang susuko. Kung talo ka sa round 1, bumawi ka sa round 2. Kaya ito, mag-round 2 tayo sa mga amazing stories natin ngayong gabi. Para siguradong panalo kayo. Eat! Bulagta! May oras ka rin! Libre! Di ka libre! Dadanak ng dugo! Ubusan ng lahi! Siguradong nangilabot, natuwa, natuto na naman kayo sa mga kwento natin ngayong gabi. Sa susunod na linggo, magigimbal kayo sa bagong koleksyon ng mga kwentong iyahatid ko sa inyo. Kaya huwag na huwag palalampasin ang Cops Amazing Stories!